Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan sa bunga Lunes. Iloilo Police Provincial Office nagbahayag nga wala sa drug lord o kung bago nga drug group sa Iloilo apisar sa milyones nga balor sa nakumpiskar nga iligal nga droga. Masobra 12 million pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sa babayi kag duha ka upod sini sa Sara, Iloilo. PBBM wala sang komento sa mga aligasyon ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico tuhoy sa budget insertions. Ginaligar pagpangbuhin sang barangay official sa ayuda sa mga benepisyaryo, ginakondenar sa simbahan. Pagbunggo sa motorsiklo sa isa pa kalalaki nga sakay sa motorsiklo sa Rojas City nahuli ka. Kag bomb threats nabaton sa siyam ka kolehiyo kag high school sa Iloilo City kag probinsya sa Subong adlaw. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayang hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel ng GMA Regional TV kag Facebook page sa 1 Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, masobra 12 milyones pesos na kumpiskar sa kapulisan sa Sara, Iloilo. Sa Piaksini, probinsya, wala sa nag-operate ka drug lord o kung drug group sino sa IPPL. Nakatutok, Julius Villacoon. Matapos ang binulan nga surveillance, nahulog na gidman sa kamot sa Provincial Drug Enforcement Unit ang ginakabig Queen of the North sa illegal drug trade. Ginpatigayon ang transaksyon sa Barangay Alteguer, Sara, Iloilo sa padusang gabi. Arestado ang subject nga si alias Cheche, 37 anyos. 34 anyos sini nga live-in partner nga si alias Takong, kag utod sini nga si alias Raul. Yara sa legal nga pagidaron. Ang tatlo ang lunsay tumandok sa istansya Iloilo. Nakuha sa mga arestado ang 1.8 kg sa suspected shabu nga nagabalor sa masobra 12 million pesos. Particularly ang pusher buyer nato nakatigayon ni makatransaksyon sa 5 ka bulto in consideration ng 50,000 pesos. Si Cheche nakaagi na preso sa kaso man sa illegal nga droga, pila nakatuig ang nakaligad. Apang ina nakapiyansa. Ang duha naman sini kakaupdanan, lunsay man kilala nga drug personalities. Base sa impormasyon sang PDEO, sakop sang operasyon ni Cheche ang tanan nga distrito sa probinsya, magluwas lang sa 1st District. Kag makapaubos ko na ini sang isa tubtob 2 ka kilo sang illegal nga droga kada semana. Ang supply sini nagahalin sa Metro Manila. May ginagdagdagan ini siya nga mga network niyan from 2nd District to 5th District. So, dira patang iya sining main pinakadako sang iya nga market amo ang panduwa sang istansya. Sa pihak sang kadako sang balor sang nakumpiskar nga illegal nga droga sa norte sang Damlaglang. Wala kuno sang drug lord o kon drug group nga nag-operate sa probinsya suno sa IPPO. Kag sa kooperasyon sang Pumuluyo, kontrolado sang kapulisan ang paglapta sang illegal nga droga. Makita naton nga wala nagadugay nga ma-monitor naton ang mga drug personality nga naga-engage into illegal drugs, madakop naton dayon. Ang mga arestado ang detained subong sa Sara Municipal Police Station kag nagapangitubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginatinguhaan pa sang news team nga makuhaan sang bahin ang mga ini. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaon, 1 Western Visayas. Kapag sa mga aligasyon naman ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico, hindi ko nuluyag pagsapako ni PBBM. Samtang walkathon kontra korupsyon ginpatigayon sa Iloilo City. Yaring balita nga itong gintutugan. Sa unang video ng pagwa ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Biyernes, ginbuyagyag niya nga may kahilabtanan si President Ferdinand Marcos Jr. sa ginapahayag 100 billion peso insertions sa 2025 budget. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa pagpadulong ni PBBM sa Negros Occidental sang Sabado kung sa diin niya ginbisita ang pila ka mga residenteng apektado sang Bagyo Tino.
Ginpamangkot siya sa GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sang iya reaksyon na hanungod sa pahayag ni Ko. President, yes. Sir, comment po on Zaldicos. Accusations po, sir. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you're saying. Ginpanginwala man sa Malacanang ang mga aligasyon ni Ko. Na yung lahat sinasabi ni Zaldico ay puro basura, walang kwenta, walang ebidensya. Sa ikaduhang video, ang ginpagwasang Sabado, nagpanawagan si Ko sa Senadong ibisigaran ang 100 billion peso insertions bangod wala siya sang kumpiyansa sa ombudsman. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon. Nagmartsang may estudyante kag pamatanon para ipakita ang ilang pagkadisgusto sa nagakatabo ang korupsyon sa pungsod. Gintawag na walkathon kontra korupsyon ang mga partisipante ang naglakad nagikan sa West Visayas State University kag sa University of the Philippines Visayas Iloilo City Campus. Partikular nga luyag hatagan igtalupangod sa mga partisipanteng manubo nga budget sa mga state universities and colleges sa likod sang issue nga nagakadto sa korupsyon ang dako nga pondo sang gobyerno. Samtang, nagapadayon naman ang hublag protesta kontra korupsyon sa Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Subong adlaw, masobra 200,000 ang nagpasakop sunod sa Manila CDRMO. Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Archdiocese of Aro ginakondenar ang ginapahayag pagpangbuhin sang barangay official sa ayuda sa mga benepisyaryo gikan sa DSWD. Nakatutuking Salinas. Tuman kasala kag paglapas sa kinamatarong. Ini ang reaksyon kag pagpakamalaot sang direktor sang Haro Archdiocesan Social Action Center sa ginaligar pagpangbuhin sa ayuda sa assistance to individuals in crisis situations. That is very wrong. Akon nga lan ang nabutang dito. Kung voluntad ko nga ginahatag, fine. Pero kung ginapilit ninyo ako, hindi na iya matarong. Paglapas na sang akon kinamatarong. Ginhingyo niyo sa mga pumuluyo nga hindi maghadlok sa pagreklamo. Kabay nga maghulag ang ombudsman, agud pinahan ang dapat pinahan, manabat ang dapat manabat, kag isinggitan naton sobra na, tama na, ikulong na sikap. Madumduman niya pila ka benepisyaryo sa distrito sang Haro ang nagreklamo nga halin sa 10,000 pesos, ginkuha ni isang 8,000 pesos sang barangay. Ang insidente ang naeksperyensyahan man sa distrito sang Arevalo. Suno kay alias Ayan sang barangay Quezon na Arevalo. Bilog nga 10,000 pesos ang ginhatag sa iya sa payout sang Nobyembre 7. Nagpauli ini sa barangay Santo Niño Norte sa Arevalo. Dugay-dugay may tinaw ni Kap nga nagkadto kag ginkuha ang 8,000 pesos. Dako kon tani nga bulig ang kwarta sa galastuan sa pagpalubong sang anong kabulan sini nga bata. Kita nila ang sitwasyon ko sa barangay ko anong pangatungoy ko. Kung hindi mo daod lang na makaindam para masusiler ang daod lang ang tinrahan ng akong pamilya. Apang suno kay punong barangay Visamin Kanyal sa barangay Quezon na Arevalo. Wala ini isang ihibalo sa mga alegasyon sang tagreklamo. Mapasalitit lang kami sa ila kung anong mga ginahatag sa ila nga mga benepisyo like AX. Di amo na nga mo nga ginaobra lang yan sa barangay. Kung sili nga ginabuhinan ang ginahatag sa ila ay kami na ya idea sang allegation nila nga muna. Samtang, isa naman ka mensahe nagalapta online. Nagauna din isang mando sa mga barangay leaders nga isabat sa media nga kompleto nga 10,000 pesos ang nabaton. Dugang diri, may pagabatonon nga AX ang barangay leaders sa Desyembre. Apisar wala ginbutang ang bugos nga pangalan sa mensahe. Ginpanginwala ni punong barangay Amadeo Sultan sang barangay Simon de Desmaharo ang akusasyon. Wala gid ko na ka obra kag wala gid ko na ka message. Hindi naman nigar may mga kontra kita di sa barangay nga sa politika. Ginasakyan nila ang isyu sa AS. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga residente naman yung apektado sa paglaslas ng Bagyo Tino sa probinsya ng Negros Occidental, ginbisita ni PBBM sang Sabado. Yaring balita ang atong gintutukan. Masobra 40,000 ka mga pamalay ang nagkalaguba sa paglaslas ng Bagyo Tino sa Negros Occidental. Kalabanan sa mga pamilya nga nawadaan sa panimalay. Nagapabilin pa sa evacuation center bangod wala na sang balikan pa. Ang pamilya ni Tate Alfredo, damo kuno sa natunaan nga leksyon sa Bagyo. Isa na diri ang importansya sang gilayon niya pag-evacuate kag kun mahimo makasaylo na lang sa mas safe nga lugar.
Mahal na Presidente, gusto naman mga hingi ng tulong sa iyo sa mga nasalanta ng baha dito at saka marami yung namatay. At saka gusto namin makahingi ng relocation nga hindi na may makabalik doon sa may tabi ng ilog. Way makudan no? Way makudan panitanaan nga no? Ang balay mo anong tabo? Nanod yung ba, sir? Ang pinakamang eskwelahan kasubong San Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School sa Moises Padilla, wala man nakasalbar sa baha. Magluwas sa eskwelahan, may mga taytay man nga nagkalaguba. Sang Sabado, nagpatigayon sang ocular inspection si PBBM sa pinakamang lugar nga nahalitan sang bagyo. Sa barangay poblasyon sa Moises Padilla, nakita sang presidenteng sitwasyon sang mga pamalay nga naguba. Nagdiretso ini sa Lakasiliana kung saan may 27 tanan ka evacuation center nga may masobra 1,600 ka pamilya ang nagatinir. Nagpasalig si PBBM sa dugang abulig nga ihatag sa probinsya sa ginhiwat nga press briefing. Obed Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Kag para sa dugang ang mga balita gikan sa Panay kag Negros, mangin kaupod ta si Kim Salinas. Kim? Maraming nga salamat, Adrian. Siyam ka kolehiyo kag high school sa syudad kag probinsya sa Iloilo nakabaton sa bomb threats subong adlaw. PRO6 ginapadasig na pagtumod sa likod sa mga pagpamahog. Yaring balita. Alas 12:26 kina sang kaagahon sang nakabaton sang bomb threat ang email kag Facebook pages sang Iloilo National High School. Halin ini kay Nestor Villagracia kag ang rason sini amo ang hindi husto nga pagtatar sa isa ka faculty sa estudyante sa Bulutuan. Ginastok sang amon nga ICT, actually ongoing ang meeting ko with the ICT group. Hindi mo na siya makita pero kagabi sang kagina sang aga sang nagpuli nako nag-active siya liwat. Pasado la sa isang aga, sa nakabaran man sa bomb threat halin sa parehong account ang West Visayas State University main campus. Time wasting manabi kay ti maklase na tani kay pila ka days ang suspension nabi tungod sa bagyo. And first ugid syempre nga ginlantaw if may mga students pa ko di bala sa West. Makaligad lang masobra sa oras, nakabaran man sang bomb threat ang WVSU Kalinog campus. Working closely with the Philippine National Police and other agencies para once and for all madakpan na lang gidining nagapamahog kag naga-provide disturbance. Wala man nakaluwas sa serye sa bomb threats ang isa Tiu main campus nga pangato na nakabaton sa pamahog humalin sang nagdigan niya semana. Somehow this is already daw sabotahe in terms of operations sa university. Last 11 naman sang napuhag ang mga estudyante kag manunudlo sang Washington College of Iloilo main campus. Bangod man sang bomb threat, pasado las 11 sang aga sa ginpahog man ang Gimbal National High School. Subong hapon, Central Philippine University sa Haro, St. Therese MTC College sa La Paz, kag Iloilo Merchant Marine School sa Pavia ang target sang pamahog. May iban nga balutuan nga cleared na, apang ang iban para yun pa gina-inspeksyon. Ginsuspender man ang klase kag obra sa mga nasambit nga balutuan. Sunod sa Police Regional Office 6, nakabaton man sa bomb threat ang Kolehiyo de San Jose sa Haro kagabi. Ginakawig sa Commission on Higher Education 6 ang mga pamahog nga makaalarma. Hindi mo na yung pag-take for granted. Ang ibang universities may nag-implement na sa strict policy, no? One entrance, one exit. Ang mga kabataan dapat they have to wear the proper uniform. Una na ginako sang kapulisan nga paghangkat ang pagtumod sa likod sa mga pamahog apang nagpasalig nga ginaseryoso ang pagpanabat sang mga sospek. Padayon ang aton nga investigation no sa sining mga bomb threats in coordination sa aton rako kaupod ang Iloilo City Police Office no abot nga matutukan naton ini abot nga aton ini na mahibaluan kung sino gid man bala ini ang sa likod sa sining mga bomb threats. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Presyo sa mga isda sa mga merkado sa siyudad sang Iloilo nagsaka bangod sa epekto sang Bagyo Tino kag Bagyo Juan. Kita sa mga vendor apektado, si John Sala nakatutok.
Antes ang Bagyo Tino kag Bagyo Uwan, masako pang Harubig Market Fish Section bangod sa mga manugbakal sa mga preska nga isda kag iban pa nga seafood. Apang subong inoras kuno nga nagatanga ang mga manugbaligya bangod wala gid sang mga manugbakal. Ano abi kay matapos ang duwa ka mga bagyo nga naglasla sa Western Visayas, nagsaka ang presyo sa mga isda. Halin sa 210 tubtob 220 pesos kada kilo sang bangros. Subong, yara na ini sa 260 pesos tubtob 280 pesos depende sa kadakoon. Ang tuloy naman halin sa 100 pesos per kilo, yara na ini sa 140 pesos. Ang sapsap yara na sa 200 pesos halin sa 160 pesos. Tamudyos ka sa 240 pesos kada kilo. Subong 300 pesos na ang kilo. Kag ang pisugo halin sa 260 pesos per kilo, yara na sa 300 pesos. Wala sang panglakaton na ng mga sakayan. Ang isun na tuon sa pista minatay. Ag nadungan sa bagyo. Matamat man kiti nakuha to namon sa dala sa kun sa akaman mo. Di pagabot di alang ibigya man sa barato. Kung may mga nagabakal man kuno, hambal ni Manang John G, mataas na kuno ang tunga sa kilo. Kay kung gamay na lang ang ilagi na bakal sang San Otto yung damo ila mabakal kay ti syempre do barato gawa ang isda. Ginapaabot naman sa mga manugbaligya nga magasige pa ang pagsaka sa presyo sang isda tubtob bulan sang Disyembre. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Ginbawian sa kabuhi ang 36 anyos sa si Police Master Sergeant Gerald Florentino matapos maksidente ginamaneho sini ang motorsiklo sa bahin sa barangay Matabang, Talisay City, probinsya ng Negros Occidental. Sunod sa Talisay Police, padulong sa trabaho si Florentino sa nag-overtake ini sa ginasundan niya SUV. Nasagait pa sini ang SUV kag nagdiretso sa nakapark na truck. Bukod sa impact, nakaagom inisang pila sa ulo kang iban pangabahin sang lawas. Natala na nga magatubangay ang imatas ng biktima, driver sang SUV kag tag-iya sang truck. May ara ta possibility no nga dasig ang iya nga pag-drive, and then isa man ka factor nga ang aton da nga mga solar lights no. It's because nga lain ng tsimpo, so medyo madulom ang ina nga lights kaga possible wala niya ni natalupangdan ang naka parada nga truck. 31 anyos nga lalaki patay sang nalumos samtang nagapaligo sa baybayon sa Tigbawan, Iloilo. Bangkay sang lalaki nakitan man nga nagalutaw sa baybayon sang Ivisan Capiz. Si Julius Vilacol nakatutok. Ginhingagaw padala sa District Hospital sa Gimbal apang gindeklarar nga binawian sang kabuhi ang 31 anyos nga si alias Josel sang Pavia, Iloilo matapos malumos sa baybay sa barangay Namukon, Tigbawan. Base sa investigasyon sa Tigbawan Police, nagalangoy ang biktima kahapon sang udto sa nakalabot sa madalong nga bahin. Ginapatihan nga wala sini nasarangan nga magbalik sa panghigaron gani na lumos. Hindi man kuno hubog ang biktima sa tion sang insidente. Kaupod sang biktima ang himata sang iya kahagugma kag bisan ang mga ini suno sa kapulisan. Kumbinsido man nga aksidente ang natabo. Anong may portion nito nga madalong ng portion? May medyo nabaw pero sa punta niya slope na bala. Tapos siguro sa current, tungkol sa current man. Wala naman sang kabuhi sa nasapuan sa mga residente. Sa baybay malapit sa pier sa barangay Basiao, Ivisan Capiz, ang isa ka lalaki kahapon sang hapon. Ang lalaki ang ginkilala kay alias Roger, 50 anyos, kag tumantok sang San Dionisio, Iloilo. Base sa investigasyon sang Ivisan Police, may grupo kuno ang biktima nga sakay sa mga sakayan nga nagpadulong sa Ivisan. Apang nag-una pa uli ang kaupdanan sini, kag siya na lang ang nabilin. Ginaimbestigaran pa kung ano ang gintunaan sa iya pagkalumos. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1 Western Visayas. 38 anyos nga rider pilason matapos mabunggoan sa motorsiklo. Samtang 15 anyos nga bata patay amay pilason matapos nabunggoan sang truck sa Hinigaran. Yaring balita ngaton gintutukan. Makit-an sa sining nga video ang pagpadalagan sa isa ka tricycle. Mation-tion, may isa ka motor nga madasig naglabay sa kilid sini. Apang talalopang doon nga may isa ka lalaki nga nakamotor ang binangguan kag natumba. Natabo ang aksidente sa barangay Cagay, Rojas City, las 8:19 sang gabi sang Nobyembre 13. Sunod sa kapulisan,
Papuli na ang biktima nga ginkilala kay Vincent Obofial, 38 anyos, residente sa mga barangay. Nalipong ini matapos nakaangkon sang samad sa ulo kag iban pangabahin sang lawas, gani gindala sa ospital. Umagi ni sa tuwa sang between tricycle kag sa sining biktima na sanggita posible ang manubela sa sining biktima na to sa bangdanan ni ang natumba kag nagsaog sa kalsada. Parayon pa ang backtracking sa kapulisan sa mga CCTV areas sa iban nga lugar agud matumod ang nakabunggo nga rider kag ang angkas ni. Sa karon, nagapaayo sa ilabalay ang biktima. Suno sa Iloy sini, nagwa sa x-ray nga may bali sa abaga ang anak sini. Mabulanan pa, kag mag-aayo. Gani nagakabala ka ang Iloy sa mga sitwasyon sa iya tato kapo tungod kita bilang construction worker ang ginasaligan sang biktima. No, kung sino ka man nga nagbunggo kay Buloy, di ba bulig man sa hamon sang gastuso. Makaluluwi man si Buloy nga may pamilya, paano ni siya? Hindi naman to ikaw ginarangan, ikaw yung nagbunggo sa iyang nga wala mong kamigin buligan man, hindi ka man namon pagkasuhan. Patay ang 15 anyos nga grade 10 student patapos maaksidente nga nabunggoan sang truck ang ila ginasakyan nga SUV sa barangay Pilar Hinigaran Sabado sa ngaga. Ang biktima nga si Joseph Josh o JJ ang estudyante sang Binalbagan National High School kag residente sang barangay Paglaom sa Banwa sa Binalbagan. Driver sang SUV ang amay sa biktima nga si Archie nga nasamaran man sa aksidente. Padulong ang magamay sa syudad sa Bacolod sang ginbunggoan sang truck. Naglupok ang goma sang truck, rason nga nadulaan sang kontrol ang driver. Nagpangayo sa pasaylo ang driver, apang wala pa nahusgaran kung mapasaka sang kaso ang pamilya. Naglupok ini ang iya goma, tungod puro sang iya man karga nga mabugat, is naglupok ang ini ang goma sa walang bahin sa rueda, na kundi is ang driver ta is na lost control, accidentally na hit yan Sa tatay sang bata dahil kahit ko pasensya sa rigid tapos sa pamilya nila kanan. Kahit ko pasensya gid. Hindi ko man kagusto. Lalo na sa bata yung gid. Kahit ko pasensya. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mabusang wala sang may ginabantayan yung malaing yung tiyempo pero posible mag-aulan gihapon sa pinakalugar tungod sa nag-eksister nga weather system sa Pilipinas. Isa na ka Intertropical Convergence Zone o kun ITZZ nga nag-apekto sa Mindanao kag Palawan. Northeast monsoon o amihan naman ang nag-apekto sa Northern Luzon samtang easterlies ang nag-apekto sa nabiling nga bahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, may ulan sa hapon sa Negros Island region. Posible man mag-ulan sa iban pang bahin sang islas ng Guimaras kag iban pang bahin sa Pilipinas. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sang Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kon sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. Dapat ang apat ang may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga dagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos weekly cash prizes. Ang official sending of entries nagumpisa sa October 18 to December 26, 2025. Pwede maghulog sang entry sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag selected outlets sang Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake o kon Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ang GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ginkilala bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated, Chairman Attorney Felipe L. Gozon bangod sa iyan naging kontribusyon sa lugar. Inagintutukan ni Tess Ordales. Ginkilala sang Malabon ang mga individual nga may kontribusyon sa pag-umwad kag naghatag sang pagkilala sa syudad. Nagbaton sang Malabon Medal Badge Lifetime Award bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated, Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Para kay Attorney Gozon, isa kuno kadako nga kadungganan ang nabaton niya nga pagkilala. Sa iya mensahe, ginhando daw ni Attorney Gozon ang iya mga inagyan sang una. Bisan kuno wala na siya nag-star sa Malabon, magapabili na gitagipusoon diri. Dahil lang team parangal sa mga nakaraan o gunitain natin ang nakaraan,
I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Kaupod niya sa pagbaton sang pagkilala ang iya mga utod nga si Carolina Gozon Jimenez. Pati si Florencia Gozon Tariela nga nauna nga ginhatagan sang dangal ng Malabon Award. Sunod sa Kasama Incorporated nga organizer sang event, ginkilala si Attorney Gozon magod sa iyang mabakod nga panindugan sa kamatuoran kag pagduso sang responsible journalism pinaagi sa pagpamuno sa GMA Network Incorporated. Ginkilala man sa ni Senator Loren Legarda, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, Anay Senate President Juan Ponce Enrile, kagiban pa ang mga personalidad halin sa art, academy, negosyo, kag serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabuenyong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Tess Ordales, One Western Visayas. Mapuso wala man lubos nga natupok ang bugos nga balay apang nahalitan gid. Sang kalayo ang ikaduha nga panalgan sang balay sang pamilya Albao sa barangay Nagba, Cuartero, Capiz. Makita sa kuha video o kung sa kuha nga video nga ang aso nagikan sa balay, may kalayo man nga makitaan sa bintana sini. Sunod sa Cuartero BFP nagduha ang kalayo alas 7:28 sang aga. Alas 8:30 sang gindeklarar sang BFP fire out na. Ginapatihan niya appliances nga nagagamit sang kuryente ang gintunan sa sunog apang padayon pang investigasyon. Overheated appliances like electric fan, pero hindi ta pa na gid mahambal di sir kay aton pa na investigation di sir sang ang investigator. Nagsumpa kaina sang aga kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bilang appointed Sangguniang Bayan member sang Zaraga, Iloilo, si Dr. Jerome Marañon. Si Marañon ang utod sang ginismiss nga alkalde sang Zaraga nga si Anay Mayor Maria Jofel Soldevilla. Si Marañon ang magapungko sa isa sa duwa ka bakante nga pwesto sa Sangguniang Bayan tungod sa pag-asumer sang mga Anay SB member nga Mayor Jeffrey Silveo kag Vice Mayor LJ Sortigosa sa pwesto sang alkalde kag vice-alkalde. Matandaan niya kaupod ni Anay Mayor Soldevilla. Niya gindismiss ang Office of the Ombudsman sang nagligid ng Oktubre si Anay Vice Mayor Michael Omar Lacson bangod sa grave misconduct. Nagapabilin nga bakante ang isa pa ka pwesto sa Sangguniang Bayan. Sa mga kapuso nga motorista, maghingagaw na sa pagpatugong sang gatong bangod buwas. Liwat naman nga magasaka ang presyo. Base sa datos nagikan sa mga oil company, magalabot sa piso kag 25 sentimos ang igasaka sa presyo sang kada litro sang gasolina kag diesel. Wala naman sang mangin paghulag sa presyo sang kerosene bangod sa ginapatuman nga price freeze. Buwas sa aga November 18 ipatuman sa mga gasoline station ang saka sa presyo. Mga puso, 38 days to go na lang, Pasko na. Ako si Eden Prietos, ining One Western Visayas. Bugo sa puwersa para sa dako ang misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.